Gabi. Malamig. Nakatayo ka sa gitna ng isang tulay na ikaw mismo ang gumawa. Bawat tabla, bawat pako, bawat hibla ng lubid pinaghirapan mo. Ginawa mo ito para sa kanya. Para makatawid siya mula sa wasak na kahapon patungo sa isang pangakong bukas. At tumawid nga siya. Ngunit pagdating sa dulo, hindi ikaw ang naghihintay. Iba, naiwan kang mag-isa sa tulay na para sa kanya lang pala. Isang daanan, isang pansamantalang lunas. Ito ang pakiramdam ng isang beta test na relasyon. Isang clinical trial kung saan ikaw ang subject, ang test dummy. Hindi ka ang aklat, ikaw ang pambura, ang tagatama ng mga pagkakamali ng nakaraan niya. Hindi ka ang produkto. Ikaw ang huling quality check bago siya ilabas sa merkado. Para sa iba, ito ay hindi aksidente. Ito ay sikolohiya. Isang madilim na sayaw kung saan ikaw ang laging natatapakan. Narito ang 5 senyales. 5 pulang bandila na tinahing itim. 5 katotohanan na bumubulong sa iyong gabi. Unang senyales. Ikaw ang kanyang guro ng emosyon. Sa iyo siya tumatakbo kapag wasak ang mundo niya. Sa iyo siya naglalabas ng sama ng loob na kinimkim niya mula sa dati niyang kasintahan. Tinuturuan mo siyang magtiwala muli. Tinuturuan mo siyang maging bukas, maging vulnerable. Ngunit ang lahat ng aral na ito, ang lahat ng pagunlad na ito, ay hindi para sa iyo. Para ito sa susunod. Ang tunay na lalaki, ang makikinabang sa lahat ng iyong pinaghirapan. Ikaw ang nag-araro, nagtanim at nagdilig, pero iba ang aani. Ikalawang senyales, ikaw ang kanyang bangko ng pangarap. Sinasalaysay niya sa iyo ang lahat ng kanyang ambisyon. Ang mga bituin na gusto niyang abutin. At ikaw, bilang taga-suporta, ibinibigay mo ang lahat. Iyong oras, iyong lakas, iyong pera. Ikaw ang hagdan niya. Ngunit sa bawat baitang na inaakyat niya, lalo kanyang iniiwan sa ibaba. Kapag naabot na niya ang pangarap, wala ka sa litrato ng tagumpay. Isa ka lang pasasalamat sa dulo ng aklat niya, kung maalala ka pa. Ikatlong senyales. Walang label, walang pananagutan. Ito ang pinakaklasikong sintomas. Ang relasyong nasa gray area. Ang walang katapusang, ano ba tayo? Nakukuha niya ang lahat ng benepisyo, ang suporta, ang oras, ang lambing, ng walang commitment. Para siyang kumakain sa isang buffet. Kinukuha ang lahat ng gusto niya, pero walang planong bayaran ang full price. Habang ikaw, binihag mo na ang sarili mo. Isinara mo ang pinto sa iba dahil para sa iyo, siya na. Pero para sa kanya, bukas pa ang lahat ng pinto. At ikaw, isa ka lang sa mga kwarto na pansamantala niyang tinutuluyan. Isang kwento. Tawagin natin siyang Marco. Isang manggagawa ng sining. Isang tagabuo at dumating si Elara. Isang paru-paro na may basag na pakpak. Takot lumipad. Ginamot ni Marco ang kanyang mga sugat. Sa bawat kwento ng pait, binigyan niya ito ng bagong kahulugan. Itinayo niya para sa kanya ang isang hardin sa loob ng kanyang mundo. Isang lugar kung saan pwede siyang mamukadkad ng walang takot. At namukadkad nga siya. Naging matapang. Naging buo. Salamat kay Marco. Isang araw. Isang malakas na hangin ang nagbukas ng pinto ng workshop. Isang lalaki mula sa labas ang sumilip. Hindi siya tagabuo. Isa siyang manlalakbay. Isang bagyo. At iyon ang hinahanap ni Elara. Hindi hardin, kundi kalawakan. Lumabas si Elara ng hardin. Lumipad siya palayo kasama ang bagyo. Nag-iwan siya ng isang salita para kay Marco. Salamat. Pinalakas mo ako para sa kanya. Ika-4 na senyales. Ang paghahambing na walang katapusan. Madalas niyang banggitin ang kanyang ex. Ang panakitin ng ends ang mga magagandang bagay. Ang mga bagay na sana'y ginawa mo rin. O kaya na may isang ideya ng isang lalaki. Isang fantasy. Isang checklist na hindi mo kailanman mapupunuan. Para kang isang proyekto. Isang rebulto na pilit niyang hinuhulma para maging kamukha ng iba. Hindi kanya nakikita. Ang nakikita niya ay ang potensyal mo na maging ang lalaking tunay niyang gusto. Ika-5 senyales. Ang exit strategy ay laging bukas. Hindi kanya lubusang ipinapasok sa mundo niya. Ang pala ang mga kaibigan niya, kilala ka bilang kaibigan lang.
Ang pamilya niya? Baka pangalan mo lang ang alam. Kung alam man, palaging may distansya. Isang pader na hindi mo nakikita pero ramdam mo. Isang madaling daan para sa kanya na umalis. Hindi siya nag-i-invest sa kinabukasan ninyo. Dahil sa isip niya, wala namang kayo. Mayroon lang siya at ikaw. Dalawang magkahiwalay na nilalang na nagkataon lang magkasama pansamantala. Kung nakikita mo ang sarili mo sa mga salitang ito, huminga ka ng malalim. Ang sakit na nararamdaman mo ay totoo. Ang pagkalito mo ay balido. Pero heto, ang katotohanan na kailangan mong hawakan. Hindi ito kasalanan ng iyong halaga. Hindi ka depektibo. Hindi ka kulang. Nagkataon lang na pumasok ka sa isang laro na hindi mo alam ang mga patakaran. Isang laro kung saan ang premyo niya ay pag-unlad at ang premyo mo ay karanasan. Masakit na karanasan. Ang pagkilala sa mga senyalis na ito ay hindi para maging mapait. Ito ay para maging malaya, para itigil ang pagiging trainer at simulang maging bida sa sarili mong kwento. Huwag kang magtayo ng hardin para sa iba. Buuin mo ang sarili mong kaharian at sa susunod na may darating na paru-parong may basag na pakpak, malalaman mo na ang pagkakaiba ng tulong at pagpapagamit